ipahayag ng writer ng Hebreo po ang patungkol dito sa disiplina, nagbigay na muna siya ng pamamarisa natin, which is, we can find sa Hebrew chapter 11, the so-called the Hall of Faith, mga significant characters in the Bible that displayed their exemplary, talagang walang hindi matatawaran ng pananampalataya sa Panginoon. And true enough, God blessed them. God blessed them in ways that a people or man cannot imagine. Ano po? At ito po yung pinabagatan natin, pay now, play later. Sabi nga sa isang famous na kataga, it's either you pay now and play later, or you play now and pay later. In either way, magbabayad pa din tayo. It is by nature that ang kalakip po ng bawat action ng isang tao, may kalakip po siyang consequence. Ano po? Hindi natin siya maaalis. The law of cause in effect, in other terms, we could say, ganyan po. And our main idea last time, it's about ang disiplina, ang daan patungo sa biyaya ng Diyos. That to some may say this is a hard teaching na may nakalaan na biyaya ang Panginoon sa disiplina. And we found out that the biblical context, sige, sunod ka lang po, ang pagdidisiplina ay hindi parusa, kundi ito po ay para sa growth and maturity, especially the believers. Ano po? Parang isang tatay or nanay or magulang, we should say, na walang ibang gustong naisin sa kanilang mga anak kundi mapabuti. But it cannot give in a way na maintindihan lahat ng ginagawa ng magulang ng mga anak, of course. Kaya nga minsan hindi na-appreciate yung pagdidisiplina. But then, I know most of us would agree here na walang matinong magulang na hindi ano po yon na hindi didisiplinahin ang anak niya, lalo na pag alam niyang ito po'y patungo sa kapahamakan. Ano po? It is God's corrective guidance. And sa verse 11 nga, dun sa Hebrew, ano po? Linatag po dito ng writer kung ano yung purpose ng God's discipline. Sabi sa 11, sa NIV, no discipline seemed pleasant at the time, but painful. Totoo naman. Talagang hindi natin ma-appreciate. Hindi, it's not comfortable. Abang dun tayo sa part ng pruning. And most, in the passages in the Bible, especially sa gospel, ano po, laging nahalintulad sa agricultural context, yung relationship between the Father and Jesus and of course, the people. Ano po, kaya laging na-example ni Jesus yung vineyard, yung relationship ng branches, ano po, sa gardener and the rest. And mayroong pruning. 'Di ba po? Parang ang tawag yan, yung kamyas. Para yung kamyas na bago siya talagang mamunga, kailangang putulin yung mga sanga hanggang dumating sa point na halos wala ng dahon. But in a few days later, talagang makikita mo grabe po yung bunga. Ganon din po sa atin. Gusto ng Panginoon na mamunga tayo. Ito po in the past, especially in July, napag-aralan po natin yung purpose ng Panginoon sa atin. Bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok? Kasi yun lang po ang pinaka-way na God sees it na talagang paghawakan natin yung salita ng Panginoon. Ano po? Diba? Pag tayo ay talagang dumadaan sa matinding pagsubok, doon tayo nakakaalala sa Panginoon. Agree po tayo. Diba? Sino dito na talagang
Grabe yung pagganap sa Panginoon pag nasa mabuting kalalagayan. Diba? Pag nasa mabuti tayong kalalagayan, nasa mall tayo nasa outing tayo Pero pag talagang may dumadaan tayo sa pagsubok, talagang linuluhod natin sa Panginoon. And true enough, doon tayo kinakatagpo ng Panginoon. Kaya nga sabi ng writer po dito, later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. And alam po natin, ito, kuwang pa lang po ito, just a recap of past lesson natin last week. Harvest indicates a proper that takes time and patience. Di ba po, ang pag-harvest ng ating mga pananim ay hindi po siya overnight. Talagang it would take patience. Ano po? And also symbolizing abundance and blessing. And righteousness, of course, refers to our right standing with God, living in accordance to His will. And peace, inner tranquility and harmony that comes from being aligned with God's purpose. Kaya nga, nabanggit din ni Paul sa Philippians 4, 6, and 7 na, di ba, na yung mag-guard sa puso natin ay yung kapayapaan ng Panginoon. Not for the things that are superficial, like monetary, like anumang bagay na enjoy natin, but the peace of God that transcends all understanding. Yun sinasabi ni Pablo, that would guard our heart. Today, we'll try to answer knowing kung naintindihan natin itong mga naunang verses patungkol sa disiplina. Today, we will try to answer, how should we respond to God's discipline? Knowing na itong ginagawa ng Panginoon sa atin would eventually turn into harvest, into righteousness, into peace. Diba? So, naintindihan natin na yung uncomfortable situation natin ay nagbubunga siya ng harvest ng righteousness and ng peace. Pero ang tanong, paano ba tayo magre-respond nito? Knowing, kumbaga, hindi lang galing sa isip, hindi lang nagtatapos sa isip yung pagkakaalam natin na itong pagdidisiplina, itong pagtutuwid, itong pagpuprune sa atin ng Panginoon, hindi nagtapos sa pagkaalam natin, kundi mai-apply po natin. Ano po, yun po yung goal natin dito. Nalalabas tayo dito, hindi lang head knowledge. Hindi lang yung naintindihan natin. Kasi definitely, pag pinasok natin sa isipan natin, lalo na pag medyo pipirot-pirot ka, makikigasa na, malilingawan mo na. So lesson, nakuha nyo po. Kaya ang goal po natin ngayon is paano pa nga ba tayo magre-respond sa God's discipline? And our main idea for today is unat-unat din pag may time. Unat-unat din pag may time. Ano po? Napatuloy po tayo. 12, sa verse 12, ito po yung pakasabi. Ang ginamit ko dito po, as usual, yung ang Bible or yung Pinoy version. Ito po yung sabi. Kaya, sabi niya, pertaining to verse 11, about the context, about the perspective of God's discipline, ito yung conclusion ng writer. Kaya, i-stretch nyo ang mga pagod nyong kamay at palakasin ang mga nanginginig nyong tuhod. So may mga arthritis na daw. So yung kailangan na, yung umiinom na ng vitamin B complex para daw siya sa nerves. Ewan ko kung totoo yun. May doktor tayo dito. Ano po? At lumakad kayo sa straight na daan para gumaling ang mga paang pilay at di na lumala. Sa ibang translation ginamit para eventually ma-heal. Dito hindi na lumala. The same context po. Ano po? Now, isa-isahin po natin dito. I-stretch nyo yung mga pagod nyong kamay. Diba? So, pagka matapag-aga, so nagtataragas na baga ini, sisay nag-experience na kaan, aminin. Maxil daw. Ano po?
nanginginig na kamay. Now, I'd like to point out 3 things with these action words. Ano po? Number 1, stretching. Itong pag-i-stretch. Bakit nga ba kailangan natin mag-stretch? Alam niyo po, lalo na sa sports, napaka-importante po yung stretching. Ano po? Para hindi nabibigla yung muscle. Diba? Yung iba kasi, yung sa sobrang excitement, wala na yung stretching, kaya madali ma-injury. Napaka-importante po yung stretching. Sabi dito, stretching activates the nerves and awakes the muscles. Di ba po, pag nag-stretching kita, so mga ugat-ugat ka dyan, nagkakaburuhay. Sumuscle ta, nagtataragas-tagas, pag dit na or stretching, nawawara. And in the same way, it restores the hope and pursues life. Kaya, yung writer dito, binanggit niya is, yung, yung kamay na pagod. And of course, ang writer po is pointing out that the hand, of course, ay ginagamit natin pang trabaho. At ito po ay talagang nawawala ng puwersa pag nanghihina. Kaya yung author o yung writer gusto lang sabihin na wag bigla-bigla. I-stretch lang muna para ma-activate, para ma-warm up yung mga muscles. Ano po? And alam niyo po, pag tayo dinidisiplina ng Panginoon, itong mga pagod na kamay natin na seemingly nawawala na ng gana, seemingly nananamlay na. Diba? Kailangan galaw-galawin daw natin para makasabay. Ano po? So, kailangan i-stretch daw. Ano ba itong mga pagod na kamay? Ito yung mga sobrang trabaho na, sobrang pag-alala na. Ito yung parang pagod na sa ginagawa, lalo na sa Panginoon. Number 2, strengthening. Ang gustong sabihin naman po nito, second action word po siya, creates stability and the ability to move forward. At sinabi nga po dito sa verse na pinag-uusapan natin, palakasin daw yung mga nanginginig ng tuhod. Napaka-importante po yung stability ng tuhod. Di ba? Hindi lang po siya sa pagtayo. It gives stability sa tao in order to move forward, lalo na ng context noon. Ano po? Kaya in the same way, sabi ng author, it is the same way, it makes the faith firm and be swayed and not be swayed by challenges. So isa-isa pong ginagawa, napalakasin po natin muna yung foundation. Back to basic tayo. Diba? Ano ba yung pagkakakilala mo sa Panginoon? Pag tayo po medyo nahirapan na, medyo hindi natin maintindihan yung nangyayari, balik tayo sa basic, sa foundation. Ano ba yung qualities ng Panginoon? He is a God. Diba? Babalikan natin yung mga favorite verses natin. He is our Jehovah Jireh, the God that provides. He is our Jehovah Nissi. The God is our banner. Siya yung naglagay ng banner. Kasi doon, di ba, during the war, yung pag nalagay na yung banner, it symbolizes victory. Siya yung naglagay ng banner sa bawat buhay, sa bawat pagsubok na pinagdaanan natin na napagtagumpayan natin. He is our Jehovah Rapha. Anong gusto sabihin? He is our healer. Sa ating panghihina, siya ang nasusumpungan nating kagalingan. At marami pang attributes. God, our God is a God of love. Nakakalungkot lang, natatapos lang doon yung ibang pinapanghawakan. God, our God is totoo naman, is a God of love, to walk in faith and therefore finds healing and comfort. Now, meaning to say, pagpapasako po
ang daan patungo sa biyaya ng Diyos. Last time na pag-usapan natin yung disiplina ang patungo sa daan. Ngayon, pagpapasakop sa Panginoon. Ito ang kailangan natin lakaran at nang biyaya niya ay makamtan. Ano po? Now, let me just, maikli lang po ito, pag-isahin po natin itong tatlong na pag-usapan natin. Now, the key to respond in God's discipline is to walk in it. Ang kailangan lang daw po, ang response natin sa nangyayari sa atin, sa seemingly pagdidisiplina sa atin ng Panginoon. Anong klase bang, ano ba ito, Pastor, na pagdidisiplina ng Panginoon? Una, kung dahil kang diet, sige mo sa kaon kung ano-ano. Ano ang result niya? Madakula. Di ba? Araw kayo na nagapiriutan na ang balo ko. Result siya. Kang mga masiraw na pagkakaraon niyan, babarasulon ta ka mo, sige kaya nindong ruluto. Lang basol, paano? Now, ano so result? Minsan nagruruluwas na sa mga hilang. Nagkaka-hypertension na. Tumataas na yung sugar and the rest. So, do we think that's part of God's discipline? May inabuso tayo, of course, may consequence. Now, anong pagdidisiplina ng Panginoon dyan? Unti-unti, nagjijita ka na. Unti-unti, aware ka na. Hindi mo na na-enjoy yung pagkain dahil low salt and low fat ka na. Ano po? So, the key daw, sabi po dito, is to walk in it. Lakaran po natin. Now, bakit? Move in a rhythm that God is playing. Pag malakas na po tayo, ang response po natin, listen to this, try to imagine this. Ang response po natin sa God's discipline is walang iba, kundi lakaran to. Daanan. Walang shortcut po. Hindi iwasan. Kaya nga sabi ni David sa Psalm 23, di ba? Though I walk in the valley in the shadow of death, talagang dadaanan. Sabi sa Isaiah, lumusong man ako sa tubig, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako matutupok. So, kailangang daanan talaga. Walang shortcut. Nakuha niyo po? Hindi pwedeng iwasan. Pag dinidisiplina tayo ng Panginoon, kailangang tapusin natin to. Hindi, so pag didisiplina ka, ay, dahil lang una ako simba pa, kurukuan ngo na ako. Pas na, dahil lang una po ako ma-church. Taod-taod, dahil mo na malayan, one month ka na palan, hanggang sa dumating na point, ang layo mo na sa Panginoon. Bakit? Kasi iniiwasan mo yung pagdisiplina ng Panginoon. Alam niyo po yun, parang si Adan, pag may kasalanan, di ba, nagpatawag pa talaga kay Lord. Alam naman ni Lord kung asan siya, pero tinawag pa siya ni Lord. Kasi yun yung tendency daw ng tao, is to fight or flight, evade the things that are happening. In the same way, para lang siyang dust na pigasigid, pigapairarom sa nasa carpet. Hindi nadidil. Ano po? Now, ang sabi po dito, ang mungkahi po natin dito, move in a rhythm that God is playing. Ano man ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon, sa paglalakad mo, enjoy mo lang yung lakad. Ano po? Stretch your hands and knees. Habang naglalakad ka, mag-uro stretching ka. Dahil pa ka seryoso sa problema. Dahil pa ka seryoso so nangyayari sa imo, nakakaraot ki bangs. Diba? Nakaka-eye bags. Bata sa iba, pag na-stress, anong tendency? Magparakaon.
Kaya minadara ko lugod. So iba man, day nakakakaon. Mayroon din yan. Hindi nakakakain. Ano po? Ako pag nag-stress, gusto ko lang mag-basketball. Yun lang. Ano po? So, habang lilalakad po natin, itong journey natin, itong pagdidisiplina ng Panginoon, enjoy lang natin. Diba? Imagine parang nakakuwang ka lang, naka-headset, naglalakad ka sa boulevard. Diba? Diba ikaw mandigding boulevard? O, naglalakad ka lang sa tabi ng dagat. Nagsasounds ka, pinapakinggan mo yung Panginoon, nag-uuro stretching ka. Ano po? Turn on your GPS pointing to God's direction. Ngayon nga may mga apps na. Ano nga yung apps sa jogging? Strava. Wow. Diba makikita mo kung ilang kilometers na yung linakad mo at yung ruta mo. Oh, nag-try man ako ka ito. Ay, kunya talo nito balik-balik. O to pala binalik-balikan ko so tusok-tusok sa sa embarkadero. Kaya so alam mo yon yung ganun. Say kunya talo ini balik-balik mananggad. Ano po? So i-turn niyo po daw yung GPS natin, yung direction natin towards God's direction. Habang naglalakad ka, habang ini-enjoy mo yung music ng Panginoon, habang nag-stretching ka, dapat we always once in a while, see the direction kung saan tayo papunta. Papunta ba to sa direksyon na binibigay sa atin ng Panginoon? Lastly, healing, wisdom, and blessing will find its way on the road. Alam niyo po, habang naglalakad tayo, eventually along the way, you will find healing. You will find wisdom. You will find blessing along the road. Hindi ka nakafocus sa pagdidisiplina, i-enjoy mo lang lakarin yon. Before you know it, nandun ka na sa destination mo. Before you know it, dun rin-reveal ng Panginoon sa iyo yung mga nangyari. Alam niyo po, yung pinapanood kong series, medyo nabitin nga ako kasi hanggang season 5 pa lang, wala pa yung season 6 ng The Chosen. And highly recommended na panoorin niyo po. Mayroon scene doon po na itong sa disciple Thomas ay i-betrothed na siya sa mapapangasawa niya, nakasama din nila sa ministry ni Jesus. At sila po'y talagang in love with each other at kukunin nga nila, naghingi na sila ng blessing kay Jesus at pinayagan sila ni Jesus. Kaya tuwang-tuwa sila, inaantay na lang yung betrothal nitong dalawa. At mayroon po doon na scene na yung pinoprovoke na ni Jesus yung mga Pariseo, nagkagulo nga. At mayroon din po doon na scene na nasaksak itong girlfriend niya. I think si Rayma, yung girlfriend ni Thomas. At namatay po ito. At ito pong scene, nakita ni Jesus, binilikan ni Jesus. At ito pong si Thomas, alam niyo po, na-witness niya yung pagbibigay buhay muli sa isang bata. Na-witness niya kung paano mag-heal si Jesus. Na-witness niya yung miracle ni Jesus. And he is seemingly waiting for Jesus to heal Rayma, his girlfriend. Pero hindi ginawa ni Jesus. Kaya grabe po yung iyak niya. At si Jesus tinitingnan lang siya, sinasabihan lang siya, I do not expect you to understand me. But later on, maintindihan nyo din ako. Kaya sabi ni Thomas, Lord, nagsiserve to sa'yo. Mahal na mahal ka nito. And the only way, kaya hindi siya umalis doon, kasi the last verse or the last words nitong girlfriend niya na wag niyang iiwan si Jesus.
kaya hindi siya makaalis-alis. Pero mafe-feel mo yung grabing frustration niya na yung iba nga na-heal, pero yung girlfriend niyang supposedly mapapangasawa niya, hindi niya binuhay. Until such a time na dumating po yung point na na-witness na naman ni Thomas yung pagkabuhay muli ni Lazarus. Si Lazarus 4 days nang patay, nasa tomb na nga. Sabi nga ng magkapatid na Martha at Mary, mabaho na daw. Pero binuhay ni Jesus, pinalabas doon sa tomb. At nandun si Thomas. Nakita niya. Just imagine yung kalalagayan ni Thomas. Na siya, nandun pa, humihinga pa si Rayma, humihinga pa yung girlfriend niya, hindi pa totaling patay, pero hindi ginamot ni Jesus. Pero itong 4 days ng patay, binuhay ni Jesus. Doon siya nag-bar down, doon siya talagang grabe yung iba. Doon talaga siya naglabas ng sama ng loob kang Jesus. Alam niyo po, hinakap lang siya ni Jesus. And again, sabi ni Jesus, I love you, Thomas. But Rayma's time, hanggang doon na lang siya. Ano po? So, na-imagine yung kalalagayan ni Thomas. He has all the reason to quit. He has all the reason to curse Jesus. Kasi grabe po yung nangyari. And we know Thomas, the doubter, nagpatuloy siya at namatay siya in an excruciatingly painful death because he cannot deny Jesus as he resurrected. Nagpatuloy lang po siya sumama kay Jesus. And along the way, naayos po siya. Along the way, doon niya naintindihan ang pangako ng Panginoon sa kanya. You know, some of us here, or most of us, pag dumadaan sa pagsubok, marami tayong question kay God. Kaya minsan, we tend to hibernate. Mas ginugusto po nating mag-isa na lamang. Wag na munang makisali sa kapatiran. Wag na munang mag-church, mag-solo na lang. Yes, nagpipray tayo. Minsan we have so many questions sa mga nangyayari sa atin sa pagdidisiplina sa atin ng Panginoon. And you know, hindi natin namamalayan palayo tayo sa Panginoon. Until such a time na malayong-malayo ka na sa Panginoon. You know, nung dumating po ako sa point na gano'n na ako po'y talagang nagko-question din patungkol sa Panginoon dahil sa mga bagay, maraming bagay. Alam mo, yung sabi lang po sa akin, hindi ko po makalimutan ng nagbe-mentor sa akin, balikan mo lang kung saan mo iniwan ang Panginoon. Balikan mo lang kung saan mo iniwan ang Panginoon. And true enough, I say, seek Him. True enough, as I really seek Him, natagpuan siyang muli at binalik niya yung sigla ko sa paninilbihan sa Panginoon. Ano man pong pinagdadaanan natin ngayon, ano mang pagdidisiplina ng Panginoon, ano mang pagtutuwid ng Panginoon, ano mang pinapanalangin yung matagal nang hindi sinasagot ng Panginoon, lakad lang po tayo sa presensya ng Panginoon. Hanapin lamang po natin yung Panginoon. Hayaan natin yung music, yung rhythm ng Panginoon ay maging rhythm na din natin. At habang tayo po'y naglalakad, stretch out our hands. Makiusap tayo sa ibang mananampalataya. Maki-join tayo sa fellowship. Makipagpuri tayo sa Panginoon. Ano po, kung ikaw po ay tila nauupos na, lumapit ka sa mga kapatid na nagbabaga para yung baga nila may transfer po sa atin. Huwag tayong magdudwell, especially to those people na hindi naman sa atin makakatulong. Di ba po? Kung hahanapin natin yung Panginoon, saan natin siya hanapin? Sa Bible. Hindi sa sinihan, hindi sa inuman, hindi sa anuman.
Ano po? Stretch out our ears, our knees, our hands to others. You know what's good with the church? Ito po yung nagiging kalakasan natin. Kasi yung kaninaan mo ay napagdaanan na ng kapatid mo at na-share sa iyo, kaya nagpalakas sa atin. Huwag nating hayaan na matunaw na lang ng mga problema natin, kainin na lang tayo at wala na tayong time para sa pag-serve, sa pag-church. Huwag nating hayaan na ma-overwhelm tayo ng mga gagawin dahil sa pangangailangan natin at hindi na natin inuna ang Panginoon. Hayaan natin as we walk with God, as we turn our GPS to God's direction, as we walk, you know, God will find its way on your heart. So answer the deep questions that you have, and eventually will bless you. Let's pray. Panginoon o Diyos, aming Ama, amang makapangyarihan, amang banal, amang higit na nakakakilala sa amin, amang higit na alam ang iyak po namin sa loob ng kwarto na walang ibang nakakakita, walang ibang nakakaalam. Minsan, o Diyos, alam mo po, Panginoon, na gusto na lamang naming manahimik, gusto na lamang naming mapag-isa dahil sa kabigatan, dahil sa mga katanungang hanggang ngayon hindi nyo pa po sinasagot. Panginoon, before you, we're so vulnerable, Panginoon. Mahina po kami. Mababasagin po kaming jar that, Lord, in our sight, it's hard, it is impossible to pick our pieces and made us whole again, Panginoon. Minsan, O Diyos, sa paglayo namin sa iyong paanan, O God, mas dumidilim ang aming nakikita. But Father, here we are, handang makinig sa iyo, handang magpasakop sa iyo. Lord, mahirap po bumangon sa sitwasyon na alam po naming wala kaming nakikitang pag-asa. But Father, knowing that, Lord, you will never leave us nor forsake us. Help us, Lord, na makatayong muli. Hayaan niyo pong lumakad po kami sa presensya niyo. At alam po namin hindi niyo po kami bibiguin. May mga pagkakataon, O Diyos, na kami po'y nag-aalinlangan. But Lord, palitan niyo po ito, O Diyos, ng kagalakan dahil kasama ka po namin. Minsan hindi po namin maintindihan. Lord, hawakan niyo po kami na huwag bumitaw sa iyo, O God. Dahil alam po namin, kapag kami bumitaw, walang ibang sasalo sa amin, kundi ang kaaway that will deceive us, that would drag us. But Father, thank you that we may walk with you, opening your hands to us, your arms ready to embrace us, your goodness ready, Lord, na iparanas po sa amin. Lord, hindi madali, but alam po namin na kasama ka po namin. Salamat, O Diyos, sa pangako nyo. Ito po'y aming babaunin sa linggong kakaharapin na naman namin. Bigyan niyo po kami ng kagalakan na lakaran anumang kinakaharap po namin. Na ma-enjoy namin ang music na nanggagaling sa iyo. Let our walk, Lord, be a way to find peace in your presence. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po.